Mga pera natin, isipin natin maigi kung saan natin gamitin. Mas maganda kung gagamitin natin ito doon sa mga kumikita para yung pera natin na nakuha, manganganak pa ng manganganak at dumami pa ng dumami. Marami naman tayong option na pwede natin gawin. Halimbawa, kung gusto natin bumili ng cellphone, pwedeng ipagpaliban muna natin, bumili muna tayo ng mga mas importante kaysa doon. Pwede pa natin mapalaki yung pera, makapaghanap pa tayo ng iba pang pwedeng bilhin na magpapalaki. Pero kung bibili tayo ng cellphone para panggamit naman natin para magkaroon tayo ng dagdag income, gagamitin natin ito sa loading business, gagamitin natin ito na pang vlog, gagamitin natin ito pang edit. So marami naman pwedeng paggamitan sa cellphone na kumikita rin tayo. So bukod pa dyan, kung nasa probinsya tayo, nasa bukid naman tayo, tingnan natin maigi yung paligid natin, baka naman pwede pa tayong bumili ng isang mas maganda pa na bagay na pwede natin bilhin na makakadagdag income sa atin. Kung halimbawa nasa probinsya tayo, kung halimbawa tingin natin masyado nang madamo yung likod bahay namin, masyado nang madamo yung lupa namin. So may solusyon dyan, bumili ka ng kambing, mauubos yung mga damo dyan, habang tumatagal, dumadami yung kambing mo. So nalilinis na yung likod bahay mo, dumadami pa yung kambing mo. Hanggang sa makakabenta ka na, yung punan mo na 10,000 pesos, halimbawa yan ay galing doon sa yung trabaho, sa yung 13th month pay, so mas napapalago mo pa. Hindi na siya yung tipong pinangkain nyo lang at naubos agad isang gabi lang. Pinabili mo ng alak ngayon, nalasing mo yung mga kapitbahay mo. Pwede naman na magkaroon din tayo ng reward para sa ating sarili. Pero kung yan lang yung pera natin, hanggat maaari, kunti lang dapat yung i-reward natin sa sarili natin. Tapos yung sobra, kung maaari, kung meron naman tayong paglagyan, palaguin natin. So kung tingin naman natin, mahilig tayo mag-alaga ng kambing, so bumili tayong kambing. Alamin din natin kung paano mag-alaga ng kambing. At dapat tanggap na natin yung risk na pwede rin mangyari doon sa pagkakambing. Baka mamaya naman, pag bumili ka ng kambing, tapos nagkasakit, namatay lang din, so nawala agad yung pera mong 10,000 pesos. Pero kung ikaw ay risk taker at ikaw ay nag-aaral, pinag-aralan mong maigi yung pagkakambing mo, so may malaking chance na yun ay lumago. Pag lumago naman yan, madami yung kambing mo, so balang araw hindi lang maging doble yan o maging triple. Pwedeng lumago pa yung pera mo. Dahil kapag ikaw ay nag-alaga ng kambing, so kumakain lang ng damo, napakatipid niya kasi hindi mo na kailangan bumili pa ng pampakain sa kanya. Kung kulang yung mga damo dyan, magtanim ka. Magtanim ka ng mga napier grass, mga mani-mani, mga kamote, o kahit anong pwede mong itanim dyan sa likod bahay ninyo bilang pandagdag pampakain doon sa mga kambing. Tapos, dagdagan mo lang ng King's Vita Plus Animal Feed Supplements, yung inumin ng kambing, lalagyan mo ng vitamins, makatulong ngayon sa kambing mo at pampalakas din ng kanilang immune system. So, napakatipid alagaan itong kambing dahil tulad ng nabanggit natin, so libre ng pagkain nila, nakatulong pa sila sa paglilinis doon sa likod bahay natin. Kasi sila na mismo kumakain ng mga damo. Imbis na magbayad ka pa ng maglilinis doon. So ngayon, nilinis na nga nila, kumikita ka pa dahil sa kanila. So yun yung kagandahan sa pagkakambing. Basta kapag nagkambing tayo, huwag din natin pabayaan. Ang importante lang naman dito sa kambing, kung meron kang 10,000 pesos, so kung bumili ka ng kambing, i-ready mo rin yung likod bahay nyo. Baka pwede naman dugtungan yung bahay nyo ng kahit na simpleng bubong lang. Gumamit ka ng dahon ng niyog, pagtagpiin mo hanggang sa hindi na makatagos yung tubig. So pwede na muna silang tumira doon para hindi ka na gumastos muna ng pabahay. So importante kasi hindi sila mababasa, lalo na kung konti pa lang naman yung kambing natin. So yun ay opinion ko lang. Para sa akin, pwede na mag-alaga ng kambing kahit simpleng pabahay lang. Dahil kahit noon man, nag-alaga kami ng kambing, sa landahan lang din namin nilalagay yung pinakauna naming mga kambing. So okay pa rin naman sila. At bukod pa dito, importante, meron kang lupa. Dahil kung may 10,000 ka, wala ka namang lupa, wala kang chance na magkaroon ng pabahay ng kambing, walang space dyan sa likod bahay nyo na pwede paglagyan mo, bibili ka pang lupa, so napakalaki ng punan na kailangan. Para lamang doon sa mga magsisimula magkambing na may mga bukid na. So 10,000 na halaga, kayang-kaya na yan. Pwede na rin makabili dyan ng mga 2, 3, 4, yung iba nga nakabili ng mga 5 kambing pa sa 10,000 nila. So depende naman sa lugar, dahil may lugar din naman na medyo mura pa yung bintahan ng mga kambing doon, at may ibang area naman na yung mga tao doon talagang mahilig kumain ng kambing, mas mahal naman yung bintahan doon. Kaya kung mapapansin natin sa social media, minsan may mga nagkakadebate dyan, nagkakasagutan, kasi may iba nagsasabi ganito lang yung presyo, may iba ganito kataas yung presyo. So hindi sila magkaintindihan kasi hindi naman sila magkapareho ng lugar. May iba-ibang lugar kasi yan, depende sa lugar. May ibang area kasi na hindi talaga kumakain masyado yung mga tao ng kambing. May ibang lugar naman na mahilig sa kambing. Pero itong kambing naman, napakasarap, napaka-healthy rin ito compared dun sa ibang klase ng karne. Kaya walang magiging problema dito. Dahil yung kambing, sa amin tawag namin dito tilugon. Saan pwede siyang kainin ng kahit ng mga matatanda, mga bata. So lahat tayo pwedeng kumain ng karne ng kambing. Maging yung gatas ng kambing, maganda rin ito para dun sa mga baby. So biruin mo, kung meron kang 10,000 nagsisimula ka na mag-alaga ng kambing, so kahit 2 kambing lang, gagawin mong inahin at yung isa ay gagawin mong barako. Pero kung may mga kapitbahay ka naman na may mga kambing na, so kahit mga dumalagang kambing lang bibilhin mo, so yun ay dadalhin mo na lang. Pag naglandi na yung kambing mo, papasampahan mo na lang yan dun sa mga may mga kambing na mga lalaki. So magbabayad ka na lang dun sa kanila. Depende sa usapan niyo kung magkano yung bayad, magkano yung singil nila. Pero mas matipid yun compared sa bumili ka na agad ng lalaki at babaeng kambing. Kung babaeng kambing na 2, mas mabilis mong paramihin. Alam minsan itong kambing nanganak na isa, nanganak din sila ng twin, kaya triplets. Kaya itong kambing mabilis lang din paramihin. At 5 months lang, nanganak na rin yung kambing, nagbubuntis sila ngayon. So after 5 months, manganak na rin. So yun yung kagandahan sa kambing kasi mas mabilis sila manganak compared sa baka at kalabaw.
baka't kalabaw, abutin ka pa ng taon bago ka magkaroon ng baka o kalabaw. Pero mas mahal naman yung kalabaw at baka, kahit na matagal mga anak, mas mahal naman sila at mas malalaki. Pero itong kambing, para sa akin, okay rin ito. Kasi kung tinda mo lang yung kakainin nila, so pwede mo silang paramihin kahit na medyo hindi naman sobrang kalakihan yung lupa mo. Kaya kung meron tayong extra, meron tayong pampuhunan, simulan na rin natin mag-alaga ng kambing. So hindi lang dito sa kambing, maging sa baboy, pwede rin tayong mag-alaga ng baboy. Kung meron tayong 10,000 na puhunan, pwede na tayong mag-alaga ng baboy. Basta importante lang din dito, meron tayong space na paglagyan na. Kung nasa bukid lang tayo, ganun din dito. Requirements natin dito, dapat meron na tayong lupa, meron na tayong pwedeng gawing silungan nila. Kahit yung simpleng silungan lang, na hindi sila mababasa pag umuulan. So kailangan may bukid tayo, taga-probinsya tayo, para makapag-alaga rin tayo kahit medyo maliit yung puhunan natin. Kahit 10,000 lang yung puhunan natin, pwede na. So kahit naman tenant tayo, hindi naman kailangan may sarili talaga tayong lupa. Marami naman sa probinsya mga tenant, pero nakapag-alaga din naman sila ng mga livestock. So itong mga baboy, ganoon din ito, napakagandang alagaan. Maganda, magtanim na rin tayo ng mga kamote, ng mga kangkong, ng gabi, ng saging. So pwede na rin yan ipakain sa mga alaga nating baboy. Malapit din sa palengke, mangolekta tayo ng mga hasang ng isda o kaya mga laman loob dahil itatapon din naman nila yon. So gagamitin natin yon bilang pandagdag natin sa pampakain sa mga baboy natin. So hindi natin kailangan bumili pa. Mga reject na mga gulay doon, yung mga balat ng gulay, yun kolektahin natin, lutuin natin yon. Pwede na ibigay sa mga alaga natin, mga native pigs yon. So dito sa baboy, kahit papano kung 10,000 yung puhunan natin, bibili tayong mga biik. So, minsan nga may biik pa natin, palagay natin 1,500, 3,000 o kung 2,000 pagpalagay natin, sa 10,000 mo 5 pirasong biik na yan. Kung gusto mo 4 na babaeng biik bilhin mo, tapos yung isang lalaking biik, so yun yung palalakihin mo. Pero take note natin na pag bumili tayo ng mga lalaking pampalahi natin, dapat mula sa ibang area o hindi kadugo ng mga inahin nating mga baboy para hindi magkaroon ng inbreeding. Yun ay napakahalaga din para dun sa pag-aalaga natin ng baboy. Maging sa kambing, ganun din, maging sa manok. So, mas maganda walang inbreeding para mas maganda yung paglaki ng mga alaga natin. So ganun, kung nakatanggap tayo ng 10,000 mula sa ating trabaho, kung 10,000 lang yung bonus natin, so pwede na yan panimula para sa ating gagawing negosyo. Pwede na yan mag times 2, times 3 o higit pa. Basta kailangan alamin din natin kung paano alagaan. Kasi isang idlap kapag yan ay nagsakit, namatay, so mawala rin agad yung 10,000 natin. So kailangan risk taker tayo at kailangan marunong din tayo na makinig, marunong din tayo mag-research kung ano yung mga dapat natin gawin para mas maganda yung pagpapalaki natin sa alaga natin at maiwasan natin yung pagkakasakit. Pero yung may mga sakit minsan na hindi natin talaga maiwasan, so yun yung risk dito sa pag-alaga ng mga livestock. So lahat ng negosyo may risk. Yung negosyo na mas malaking income, mas malaki rin yung risk. So dito sa livestock farming, malaki rin kitaan dito kapag naparami na natin, so may malaking risk din siya. Yung mga risk naman, mas malilesen natin yun kapag inaaral din natin yung mga ginagawa natin. So, marami naman ngayon napakalawak ng internet, napakalawak ng Google, may mga seminars pa online, may mga seminars ang DA. So, pwede naman tayo mag-inquire sa kanila kung meron silang mga schedule na seminar, meron silang mga trainings, so sumali tayo. Dahil kapag marunong na tayo, nakuha natin yung mga technology, mas less yung risk dun sa ating pagpa-farming. So, dito sa pagmamanokan naman, napakaganda rin ito. Kahit na 10,000 pesos na punan, maraming manok ang pwede mong alagaan. Maganda rito, mas mabilis yung harvest kasi mas mabilis lumaki yung mga manok. So, mas mabilis ka rin kumita sa pagmamanukan. Pero dito sa pagmamanukan, kung bibili tayo ng mga patuka, medyo magastos nga lang. So, kailangan meron din tayong ikasupport palagi para dun sa pampatuka sa kanila. Pero kung may mga tanim na tayong azola, madre de agua, may source tayo ng mga darap, so mas malaking tulong yun para mas makatipid tayo dun sa livestock farming natin o pag-aalaga nitong mga manok. So, napakaraming pwede nating gawin, napakaraming pwede nating alagaan sa kahit maliit lamang na puhunan. So, ayun po ang maganda rito sa pag-aalaga ng livestock. May mga bagong technology na pwede nating matutunan, pwede nating i-apply dun sa farming. At ngayong Pasko, may mga nakukuha tayong mga bonus, may nakukuha man tayong mga 13th month, 14th month. Kung wala man, mag-ipon lang tayo. Gagamitin natin bilang pampuhunan. Basta importante, hilig natin yung gagawin natin. Dahil kung minsan kapag hindi natin masyadong hilig, napilitan lang tayong gawin para magkaroon tayo ng income, magkaroon tayo ng business. So, kung hindi tayo masyadong interesado dun sa ginagawa natin, so may malaking risk lalo na baka magkasakit lang, mamatayan lang. So, masasayang naman yung pinampuhunan natin. Walang mapupuntahan. Kailangan, hilig natin, gusto rin natin yung ginagawa natin. At meron tayong mga resources. Meron mga lupa na paglagyan natin ng livestock, kahit tenant lang tayo, kahit hindi man tayo ang pinaka-owner ng lupa, okay kapag meron tayong mapakiusapan na makilagay tayo ng alaga nating livestock dun sa lupa nila. So yan, importante may mga resources tayo, kaya may mga paninim tayo dyan sa likod bahay natin, may kawayan tayo, may mga dahon ng niyog, may mga nipa, o pwede natin gamitin bilang pangbubong yun. Okay, may mga existing tayo dyan na bahay ng manok na hindi na natin ginagamit, pwede natin paglagay ng kambing yan. Okay, yung mga landahan natin dyan, yung pinalulutuan ng kopras, kung may bubong naman yan, pwede rin natin ilagay doon yung ating kambing. Dahil minsan lang naman nagkukopras. So napakarami naman na pwede
pwedeng gawing paraan. Kapag naman naparami na natin, kung may mga lalaking kambing na pwede naman natin maibenta kapag nanganganak na habang tumatagal, ibebenta natin, yun na yung dahan-dahan nating pang-upgrade dun sa mga pabahay natin, dun sa mga dagdag na pangangailangan natin dun sa ating kambingan. Gusto natin magpalambat, so doon na tayo gumastos. Kapag meron na tayong mga naibenta, dahil kumikita na tayo nun. So ay, hindi naman natin iniinggahan nyo lahat na kailangan yung mga nakukuha nating 13th month o yung mga bonus natin ay kailangan natin ipang negosyo. Ito ay mga suggestion lang natin para dun sa mga nag-iisip. Dagdag idea lang dun sa mga nagpaplano kung saan ba natin ilalagay yung ating pera. Nahirapan tayo mag-isip, saan ko ba ilalagay yung pera ko? So, yun yung mga ideas na po pwede natin gawin. Pero kung gusto natin mag-happy-happy dahil ngayong Pasko ay gusto natin masayang-masaya tayo, so okay lang din naman yan. Nasa atin naman lahat ng desisyon. Itong atin, tulad ng nabanggit natin, ideas lang para dun sa mga gusto lang na magkaroon ng pangmatagalan yung kanilang kinita ngayon. Magiging pangmatagalan na source of income. So, pwedeng lumaki, pwedeng lumawak sa future. Baka sakaling yun na mismo ang magbibigay sa kanila ng income. Yun ay magiging business nila sa future. Kapag nagsimula tayo mula dun sa 10,000 lang natin na puhunan, nagsimula tayo sa maliit na puhunan dahil habang tumatagal, habang dumadami yung livestock natin, dahan-dahan din natin natutunan yung mga bagay-bagay dun sa ating napiling livestock farming. Basta ang importante sa mga ginagawa natin, sa mga hilig natin, sa mga passion natin, gawin natin yung pinaka-best natin dahil someday makakamtan din natin yung pinaka-best naman na para sa atin. So yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood.